Welcome back to my YouTube channel. This is Andy Rabino TV Tech once again. Meron akong ibabahagi sa inyo isang repair na naman ng power supply ng isang laptop. Ito ay SICK na 45 watts. Baliktad lang po yung aking pagkuha ng video. Bago ko ito binuksan ay nag-check tayo ng EC cord, nag-check tayo dito, walang lumalabas. So ang trouble is walang lumalabas dito, merong reading at ito ay merong spark dito sa plug pag na-plug in natin dito sa ating extension. Kapag na-plug in natin doon, nag-i-spark siya, ibig sabihin po buo yung fuse sa loob, pumapasok yung supply ng source natin, pero walang lumalabas dito. Hindi natin mapatunayan sa inyo na walang lumalabas kasi nga hindi naisama yung laptop dito. Power supply lang yung dinala at yung unit na pag-testingan natin ay wala. So ang tanong kung paano, kaya ang ginawa natin ay binuksan natin. Hindi ko na naipakita sa inyo ang pagbukas dahil meron naman akong video dyan na kung paano magbukas nito na hindi masira itong screwless na mukhang disposable na power supply. Dahil ito ay original kasama ng kanyang unit, kaya ito ay aking iniingatan sa pagbukas na hindi po natin ma-damage para maibalik natin ng maayos mamaya. So ito ay nabuksan ko na at hindi ko lang na-video dahil matagal siyang tanggalin. Yung iba nilalagari para mabuksan ng mabilis. Sa akin hindi, pinagtatsagaan ko hanggang sa lumambot at mabuksan. So ito, tanggalin ko lang, nabuksan ko na po ito. Ayan. So ito siya. Meron siyang mga nakadikit dito. Okay, tanggalin natin dito sa board. Isang kamay lang din naman yung gagamitin natin. Ayan. Okay, so ito ay nung mag-check tayo mula dito sa output na cord kasi may pumapasok na dito at may laman pa yung ating main filter dito. So nag-check tayo ng line to line dito sa ito, ayan, yung kanyang connection, itong tatlo. So ito yung common or negative sa labas at itong yung maliit ay sa gitna or sa gilid, meron pang metal dyan at sa gitna merong positive. Ayun, may needle or may karayom, parang karayom sa loob, sa gitna, ayan siya. So tatlo yung kanyang wire, kung makikita nyo, ayan o, kulay puti at saka asul, meron pang itim. So nag-check tayo line to line, mula dito papunta doon ay buo yung wire natin. So ang ginawa ko ay tinanggal ko itong mga silicone na nakatakip dito. Ang purpose naman yan, kasi parang rubberize ito pag natuyo, ang purpose niyan to para hindi mapasok ng moisture, kaya tinatakpan. So dalawa dito sa secondary at dito sa primary. So matagal ko din siyang natanggal, kaya hindi ko nalang kinuha na ng video kasi matagal siya tanggalin. Ngayon nung i-check natin ay dito, kasi hanggang doon may takip na silicone, nag-check ako ng voltahe dito, walang lumalabas, zero voltage dito. Pero nag-i-stack yung capacitor natin, yung main filter natin. Ito siya, itong dalawang terminal, ayan, ito at saka ito. So nag-i-stack, kaya meron siyang voltahe na pumapasok mula dito sa AC. At nag-check naman tayo ng itong induction coil, nag-check tayo ng fuse, okay naman hanggang dito. Kaya nga merong stack kasi ibig sabihin pumapasok dito sa capacitor, itong terminal na negative at itong positive ay nakapasok dito. So wala lang siyang output. Okay, so patunayan natin na wala siyang output. Okay, ito nalagay na natin yung ating cellphone dyan sa stand. Dito, iti-check natin itong output kasi meron naman siyang spark. I-plug in natin, nakalagay lang yung ating tester sa 50 kasi yung kanyang supply dito is 19. So i-plug in natin dito. Ayan, kung makikita nyo nag-spark, ibig sabihin po may pumapasok na voltahe. Titingnan natin ngayon dito sa kanyang output kung merong lumalabas. Ayan, wala. So zero voltage. Tapos dito naman sa ating, pag tinanggal natin ito sa plug, merong naka-stack na voltahe dito sa kanyang filter. Ito. Kasi kailangan natin maipakita sa inyo, ito nakakonekta sa filter, ito at saka ito. Ayan o. Merong naka-stack na voltahe. Sira po yung aking tester. Meron po yung 315 na supply. Push muna natin. Nagpalit tayo ng tester at para makita nyo yung actual na voltahe dyan, hindi na kayo magkukompute. So nakalagay tayo sa DC
At yung sabi ko nga kanina sa inyo na merong naka-stack na voltahe dito. Ngayon ipapakita natin sa inyo na meron, ayan o. Ayan, merong 312. Okay? So dito sa output, pag binalik natin ito sa ating outlet or extension, wala pong supply dito. Ayan o. Dandahan lang. Ayan, wala. Pero dito sa ating capacitor, tanggalin natin, merong stack na voltahe. Ayan. Okay, dandahan lang. Ayan o, 324. So malakas. Naka-stack, ibig sabihin po, may pumapasok pero hindi mai-discharge. Ibig sabihin, walang lumalabas kasi naka-stack lang sa capacitor. Yan, ang naka-stack na voltahe yan, warning. Masakit po yan pag nahawakan. Makakasira din ang tester natin. So bago ako mag-troubleshoot, natanggal na natin sa outlet or sa extension, i-discharge muna natin yung capacitor sa pamamagitan po ng ating soldering iron. So, i-discharge ko muna siya gamit ang ating soldering iron na filament type. Okay, so tutukan natin siya dito. Dandahan lang po kasi merong nga stock ito. Ayan. Uy! O, diba? Sabi ko dandahan eh. Kita nyo may sabi ko nga eh. Hindi pwedeng mahawakan natin. Masakit yan eh. Nakita nyo? Kahit hindi pa po hindi na po naka-plug in. Okay? Yan po yung ating iingatan. So, i-discharge ko muna. Mahirap intindi pa dito sa cellphone natin. So, pause muna natin. I-discharge ko lang po yan. Totally discharge ko na po yung ating capacitor. Ito yung dalawang terminal. Yung nag-spark kanina kasi napansin nyo kanina tumagilid. Nung tumagilid siya kasi dito, dito ako nakatutok ng aking test probe. Tapos nung tumagilid, yan, tumama siya dito. Yung narinig nyo na naglagapak, yan po yung spark mula sa ating capacitor kasi ito ay positive. Ngayon, tiningnan natin kung saan pumupunta ito. Kasi yung trouble nga nito ay walang output pero nadagdagan kasi nag-spark nga. Dahil doon sa ating balak na pag-discharge ng ating main filter na naka-stack 324 volts DC. Ngayon ito siya, jumper lang ito. Walang ibang piyesa kundi alambre lang or jumper. Mula dito, patawid dito, hanggang dito at tumawid siya dito. So ito ay nakakonekta dito sa ating photocoupler. Papunta dito. Nag-check na tayo ng ating MOSFET, yung regulator, pinaka-regulator niya ito. Na-check ko para sigurado tayo. So buo, hindi na damage nung mag-spark. Okay, ito naputol. Ayan, kung makikita dyan, ayan, naputol siya. Kasi sa liit ba naman ang wire na yan or ng linya na yan ng traces ay naputol siya. Ngayon, nung tinignan natin, ito ay ground. So, parang dumikit lang ang nangyari dito, kung imagine natin, ay parang dumikit yung positive dito sa negative kasi nakatawid siya doon sa jumper papunta dito. So, parang na direct discharge na siya sa pamamagitan ng pag-short ng test probe at hindi na dumaan sa ating tester kasi hindi ko pa nagamit tester. Yung aking soldering iron hindi ko pa nagamit ay nag-spark na siya dahil tumagilid nga bigla ganyan gumalaw bigla ng ganyan yung ating power supply board. So wala naman, okay naman siya at pinag-check na lang natin kung bakit kasi okay naman siya. Hinang ko na lang ito at ito dugtungan ko na lang yan. Ayan yung naputol, ayan ayan, so idugtong ko lang yan dyan or kung dito siya nakakonekta kasi ayan separated naman siya, baka dito siya nakakonect. Tanggalin ko ito mamaya ang kapasitor na ito, titingnan ko kung dito siya nakakonekta or dito kasi ground. Okay, so ganyan lang. At ito naman ay nakakonekta ito sa positive. For sure ito yung nakakonekta dito. So yan yung idugtong ko lang mamaya at i-resolder ko ito. So nag-check na lang din ako para diretso-diretso na. Ito yung dahilan kung bakit walang power output kasi itong chopper, yan, meron po yung chopper dito, ayan dahil sa chopper na ito, pagka nahulog ito mabigat, kaya siya umaalog. So hindi naman ito shock proof. Pag nabitawan or aksidente na nahulog, natanggal sa outlet, kung ano pa man yung dahilan pagkahulog, nagkakaroon po ng malakas na impact. Kaya napuputol po yung ating circuit dito. Ayan ayan napuputol. Ayan siya Ayan, 'di ba? Ayan Ayan. So, yung negative dito kasi putol siya, yung negative dito sa jumper na nag-spark
ay hindi naman, wala namang tatawiran yan kasi dito pa lang putol na siya, hanggang dito lang puto. So ito, ikis-kis na lang ito para i-extend yung hinang, at saka ito, tapos ito, at saka yun. Yung sa secondary, kasi naubos yung primary, ito lang yung natira, at saka ito, pero naangat na. Ito putol talaga ito, ayan o, gumagalaw siya o. Ayan, gumagalaw siya. Ayan o. Tapos ito naman, yung sa secondary, ayan, gumagalaw din. Ayan o. At saka ito. Ayan. Kaya wala siyang output. Kasi tanggal na sa hinang. Nasama yung kanyang trace pad sa pagkatanggal. Kasi malakas sigurong pagkahulog. So ito lang yung idudugtong ko. 1, 2, 3, 4. Pero idamay ko na ito at saka ito. At mamaya, pinakita ko naman sa inyo na walang output dito. Pagkatapos ko itong mahinang, ipakita ko sa inyo ang pinaghinangan ko. Ito lang naman yung ginalaw ko dito. Ngayon, ito, makikita nyo na ang kulay ng hinang ito. At saka yung yun, idugtong ko. Tapos ipapakita ko mamaya kung ma-check ko na, kung matapos kong madugtong, kung meron ng lumalabas na voltahe. So, tanggalin ko lang muna ang kapasitor na ito bago ko idugtong. Titingnan ko kung saan yung tamang connection niya. I-check ko lang po yung kanyang kapasitor. Hindi nyo lang makita yung tester. So okay yung kapasitor. Hindi nyo lang makita yung tester ko. Kasi na-close up na yan dito sa ating ginagawa. Ngayon ito, tatanggalin natin. Tanggalin natin yung hinang para malinis. Kiskisin natin ngayon itong naputol. Ayan. Tapos dito, tingnan natin kung saan siya papunta. Okay, dito siya sa ground. I-check natin pareho yung dalawang terminal ng pinagtanggalan ko ng kapasitor, kung ito ba ay sa ground or sa positive. Okay. Check natin yung kapasitor, ang wire ng kapasitor. Ito, kung nakakonekta sa ground. Ayan, 0 na siya. Itong isa kung naka-positive. Ibig sabihin po, ang tinamaan ay parang dumikit lang yung negative at positive. Ngayon, ito na sigurado na natin na yung nag-spark kanina ay sa negative. So, wala na tayong kaba dyan. Okay. So, ihinang na natin. Ihinang na po natin itong capacitor. Tanggalin na natin siya dito. At ihinang natin. Tuloy natin ang paghinang. Napakahirap eh. Sinadya po nating pakapalan para po hindi basta-basta matanggal. Okay, dito tayo sa secondary.
Ayan. So, nahinang na natin. Ayan na po yung ating pinaghinangan. Tinanggal ko lang yung cellphone sa stand para makita nyo ito. Ayan siya. Pasensya na kayo sa hinlalaki ko na marumi. Ayan siya. At ayun siya. Tsaka ito. At tsaka ito. Ayan o. Diba? Ayan. Tsaka yan. At ayun o. So, nahinang na natin. I-check na natin ngayon kung meron siyang voltahe. Bago ko po i-check yung voltahe, linisin ko muna. Pagkatapos ko siyang linisin, nilagyan na natin ng clip para po hindi na ito magilid, na hindi na ako magkaroon ng pagkakamali dyan sa pag-testing natin, para hindi ito magilid na, hindi na ito malbog. Okay, ito lang naman yung i-check natin, itong tatlong wire kung meron. So ilagay na natin dito sa DC. Ayan, tapos i-plug in na natin. Ito. Ayan, na-plug in na natin. I-check na natin yung output kung meron. Yan o. Meron ng 19 volts, 19.9 o paiba-iba. Basta meron na siyang output na 19. At yung isa, tingnan natin, 19 din. So parehong may nilalabas na 19 yung dalawa. Ibig sabihin, maglalabas ito. Iwan ko lang kung 36, wala. So itong common, ang dalawang terminal or dalawang linya ay may linalabas na voltahe. Ayan, so pareho nang may output yung dalawang linya. Hindi po natin siya pwedeng itusok dito, baka po magdumikit at masira pa. So yan na po yung ating problem. Nasolve na natin yung dahilan kung bakit wala siyang output, kasi po natanggal po yung, tanggalin na natin sa outlet, sa extension. Kasi po siguro nung mabagsak ito ay na sa lakas at bigat ay naputol po yung terminal na nakahinang dito sa ating secondary at sa primary natin doon sa chopper. So ang cause lang nang wala siyang output ay natanggal po yung chopper. Ngayon i-check natin yung negative at positive dito sa main filter kung meron pang naka-stack or nagde-drain. Okay, check natin. So may 319 pa rin siya. Pero magbababa na yan. Kung makikita nyo, ayan o, 312, ayan, bumabagsak na siya, ayan o. Ayan, dahan-dahan po siyang nadi-discharge kasi nga po ay meron ng tumatawid palabas. Mauubos lang siya kung ma-plug in natin dito. So, solve na yung problem natin tungkol dito sa walang output na charger power supply ng laptop. At hindi ko na ipapakita yung pag-assemble ko kasi idikit ko pa ito at matagal pa, pero nasisiguro ko naman na malinis yung ating paggawa. Ito, kiskisin ko lang yan pagkatapos kong maidikit sa paligid para maibalik natin ng buo, parang kasi teacher po yung may-ari, para presentable naman po yung ating gawa, kaya natin ito lilinisin ng maayos. So sana po ay makatulong ang aking video sa mga may problema sa kanilang charger power supply na hindi nagcha-charge. Hindi muna bibili, titingnan muna or patingnan muna sa gumagawa, baka pwede pa, kasi ito ay original kasama nung pagbili ng laptop, isang set. So original parts po ito or genuine parts, kaya nanghihinayang ako kung hindi ma-repair. So nagawa pa natin ng paraan, dumagdag lang naman yon, maiksi lang sana yung video natin kasi nakita ko naman yung mga putol, kaso lang dumagdag pa dahil po doon sa spark. So nag-analyze tayo ng ang spark at yung positive at negative din naman yung nagkasagian, kaya nagkaroon ng malakas na spark kasi may 324 volts DC na naka-stack sa main filter capacitor. So yan lang po yung video natin sa ngayon. Maraming salamat, at kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na po at pahit ng ating notification bell, piliin po yung all para maging updated ka sa mga video pang aking i-upload. At bago mo ako iwanan, palike naman po kahit isa lang at pa-share ng video kung iyong nagustuhan. Maraming salamat. Bye-bye!